Stick your cock up her ass, you motherfucking worthless cocksucker. Madadala na, ha? Madadala! Nangako! Kanino ka nangangako? Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Sa mundo ng paniniwala ng mga Pilipino, isa sa pinakamisteryoso at sensitibong usapin ay ang tungkol sa sanib. Ang paniniwalang may isang espiritu o nilalang na pumapasok at kumukontrol sa katawan ng isang tao. Sa tuwing may mga kaso na biglang pagbabago ng ugali, kakaibang lakas, pagsasalita ng hindi kilalang wika o paggalaw na tila hindi na mula sa sarili, agad na pumapasok sa isipan ng marami ang posibilidad ng sanib. At kapag ito ang nangyari, dalawang pangunahing tao ang nilalapitan, ang pari at ang albularyo. Dalawang magkaibang daigdig, dalawang magkaibang pamamaraan, ngunit iisa ang layunin, ang palayasin ng masamang espiritu. Ngunit ang palaisipan na madalas itanong ng mga tao, sino nga ba ang mas makapangyarihan pagdating sa sanib o exorcism? Ang pari ba na tagapagdala ng banal na otoridad ng Diyos? O ang albularyo na tagapag-ingat ng sinaunang karunungan ng ating lahi? Upang masagot ito, kailangan nating balikan kung saan nagmumula ang kanilang kapangyarihan. Ang isang pari, lalo na yung tinatawag na exorcist, ay hindi kumikilo sa sariling kakayahan. Siya ay itinalaga at binasbasa ng simbahan upang kumatawan sa mismong otoridad ni Hesukristo. Ang paniniwala ng Kristyanismo ay malinaw. Ang Diyos ang tanging may kapangyarihan laban sa mga demonyo at masasamang espiritu. At ang pari ang tagapagdala lamang ng kapangyarihang iyon sa mundo. Sa Biblia pa lamang ay mababasa na ang mga alagad ni Kristo ay binigyan ng kapangyarihan para tapakan ang mga ahas at alakdan at talunin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Ibig sabihin, ang isang pari ay hindi simpleng tao lamang na nagdarasal. Siya ay daluyan ng banal na otoridad at kinakatakutan ng mga nilalang mula sa kadiliman. Ang proseso ng isang eksorsismo sa simbahan ay hindi basta-basta. Hindi agad-agad itong isinasagawa. Dadaan muna ito sa masusing pagsusuri kung ang isang kaso ay totoong sanib at hindi simpleng sakit sa pag-iisip lamang. Kapag napatunayan, ay saka lamang isinasagawa ang rite of exorcism, isang sagradong seremonya na gumagamit ng dasal, banal na tubig, krus, relihiyon at mga sakramento. Sa ritual na ito, malinaw na ipinapahayag ang utos sa espiritu na lisanin ang katawan sa pangalan ni Jesus. At sa maraming kaso ng sanib, lalo na kung ito'y dulot ng demonyong mataas ang antas o matagal nang nakapulupot sa isang tao, ay napatunayan ng epektibo ang kapangyarihang ito. Marami ring pagkakataon na matapos ang eksorsismo, hindi na muling nakakabalik ang espiritu dahil hindi lamang katawan ng tao ang nililinis nito, kundi pati ang kaluluwa niya. Ngunit habang ang simbahan ay may formal na proseso, ang mundo ng mga albularyo ay ibang-iba. Sila ang tagapagtaguyod ng mga sinaunang paniniwala bago pa dumating ang Kristyanismo sa ating bansa. Ang kanilang kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa isang institusyon, kundi sa kanilang sariling karunungan, panata, at koneksyon sa mga espiritual na nilalang. Kadalasan, ang isang albularyo ay tumatanggap ng lakas sa pamamagitan ng orasyon, panata sa mga espiritu, agimat, o pamana mula sa kanilang mga ninuno. Sa maraming pagkakataon, ang mga albularyo ay hindi lamang lumalaban sa demonyo, kundi nakikipag-usap din sa mga nilalang tulad ng engkanto, lamang lupa, kaluluwa ng mga namatay, o mga espiritong galit na hindi matahimik. Ang kanilang paraan ng exorcism ay mas mabilis at madalas ay mas praktikal. Hindi kailangan ng pahintulot o dokumento. Isang tawas, dasal o ritual lamang ang kailangan upang simulan ang proseso. Maaaring gumamit sila ng usok ng insenso upang linisin ang paligid, tubig na may orasyon upang paalisin ang espiritu, o kaya'y pakikipag-usap mismo sa nilalang upang kumbinsihin itong umalis.
Ang kagandahan sa kakayahan ng albularyo ay kaya nilang harapin hindi lamang ang demonyo, kundi pati ang mga bagay na hindi sakop ng simbahan, gaya ng sumpa, kulam o pagkakabigkis ng kaluluwa sa isang tao. Dahil dito, mas malawak ang saklaw ng kanilang kakayahan sa mga kasong hindi ganap na demonyo ang sanhi ng sanib. Gayunpaman, may limitasyon din ng isang albularyo dahil umaasa siya sa sariling lakas o sa tulong ng mga espiritong gabay. Ang kapangyarihang ito ay maaaring hindi sapat kapag ang kanilang kalaban ay isang makapangyarihang demonyo na galing sa mas mataas na antas. Sa ganitong mga pagkakataon, may mga albularyo ring kusang nagre-rekomenda na lumapit sa pari sapagkat alam nilang ang laban ay mas mabigat kaysa sa kanilang kakayahan. Katulad din ito, may mga pari namang umaamin na kung ang sanib ay dulot ng kulam o sumpa, mas mainam na sabayan ito ng tulong ng isang albularyo. Sa huli, ang tanong na kung sino ang mas makapangyarihan ay hindi nasasagot ng isang simpleng pangalan. Ang totoo, depende ito sa pinagmula ng sanib. Kung ang pinagmulan ay isang demonyo o espiritu ng kadiliman, ang pari, sa pamamagitan ng banal na otoridad, ang mas may kakayahang magpatalsik nito. Subalit kung ang sanhi ay mga katutubong nilalang, galit ng kaluluwa, engkanto o gawa ng kulam at barang, madalas ay mas epektibo ang albularyo dahil mas malawak ang kanilang karanasan at koneksyon sa ganitong mga bagay. Sa katunayan, maraming pamilya sa probinsya ang pinipili ang pagsasama ng dalawa. Unay dadalhin sa albularyo upang linisin at alisin ang mga sumpa o kasunduan. At pagkatapos ay sa pari upang tuluyang maitaboy ang anumang demonyo at mabasbasa ng tao. Sa dulo, marahil hindi mahalaga kung pari o albularyo ang ating lalapitan. Ang mahalaga ay ang paniniwala natin na mas makapangyarihan ng kabutihan kaysa sa kasamaan. Ang pananalig, maging ito ay sa Diyos o sa sinaunang karunungan, ang siyang tunay na sandata laban sa anumang espiritong mapanlinlang. Dahil kung ang puso at isip ng tao ay puno ng liwanag at pananampalataya, walang anumang espiritu, gaano man ito kalakas, ang makakapasok o makakagapo sa kanya. At kung sakaling humarap tayo sa ganitong laban, tandaan natin na ang tunay na kapangyarihan ay hindi lamang nasa pari o albularyo. Ito'y nasa ating pananalig, tapang at paniniwala na ang liwanag ay laging nagtatagumpay laban sa dilim. So hanggang dito na lang mga kahoror, at samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.